Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 23 December 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Gawa chapter 24. Ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Bilisan na natin at tayo'y aabutan na naman ng oras. Gawa chapter 24 verse 1. Ang title niya guys is Ang Paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. So basa na tayo. Gawa chapter 24 verse 1. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Caesarea ang pinakapunong pari na si Ananias kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. Verse 2. At nang maiharap si Pablo, sinimula ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Sinabi niya, kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Verse 3. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Verse 4. Ngunit upang kayo ay huwag ng labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Verse 5. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo, ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta at siya isang pasimuno ng sikta ng mga Nazareno. Verse 6 to 8. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya sa pagsiyasat ninyo sa kanya. Guys, ang hirap bigkasin Sa pagsiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kanya. Verse 9. Pinatutuhanan namin ng mga Hudyong naroroon ang lahat ng sinabi ni Tertulo. Ang pagtatanggol ni Pablo sa harap ni Felix. Gawa chapter 24 verse 10. Si Pablo ay sininyasan ng gobernador upang magsalita, kaya't sinabi niya, kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo matagal ng hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Verse 11. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo iyan kung kayo'y magsisiyasat. Verse 12. Minsan man ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Verse 13. Wala silang maihaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Verse 14. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Verse 15. Tulad nila sumasampalataya din akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Verse 16. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Verse 17. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Verse 18. Natapos ko nang tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datna nila ako sa templo na di kasama ng karamihan at wala namang gulo. Okay guys, nandito na tayo sa Aklat ng Gawa chapter 24 verse 19. May mga Hudyong galing sa Asya na naroroon, sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. Verse 20. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa Sanhedrin. Verse 21. Liban lamang marahil sa isinisigaw kong ito sa harap nila dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y inililiti sa harapan ninyo ngayon. Verse 22. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ni Lysias.
Verse 23, pagkatapos iniutos niya. Okay, ulitin ko yung verse 22 guys. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ni Lysias. Verse 23, pagkatapos iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, subalit huwag hihigpitan kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Si Pablo sa harap ni na Felix at Drusilla. Gawa chapter 24 verse 24, makaraan ang ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Verse 25, ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix, kaya't sinabi niya, makakaalis ka na, ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Verse 26, malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Verse 27, Gawa chapter 24 verse 27, makaraan ang 2 taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, si Pablo ay hinayaan niya sa bilangguan. Bukas na itong guys, chapter 25. Maano kasi yung lalamunan ko talaga ngayon. Lagi akong namamali ng guys, ng basa. So, inuulit-ulit ko tuloy. Ito, bukas na ito. Okay. December 24 December 2024. Yung chapter 25 ba? Akala ko matatapos natin to bago mag-Pasko. How I wish. Ano pa guys ilang pages pa yung gawa. 1, 2, 3, 4. 4 pa siya. Bago tayo mapunta sa Roma. Bye everyone. God bless.